Akata tatalunin din si Sak Maestro. 2-2 magtutuloy-tuloy na. At Damsa sinabing ayaw ng masyadong personal. So tara. Maghaharap na nga itong paparating na Sabado si Akata at Sak Maestro. Isang linggong pagitan lang ni Sak matapos ang laban niya sa flip top kontra lip cram. At hindi nga pinalad si Sak dito. Lip cram for Sak Maestro! Against 1 pesos para sa sarili niyo at para sa laban nito! Pagkulado 5-0 nagyay para lip cram! Ngayong laban niya naman sa PSP kontra Akata, tingin ko hindi ito magiging madali. Dahil kilala naman natin si Akata pag sumilip ng anggulo, talagang iba din kung mamersonal. Sasaktan ka talaga, lalo na maraming choke ng mga battle si Sak. Siguradong ipapamukha ni Akata yung mga pagkukulang niya sa nakaraan. Kaya overall, kabang-abang pa din ito. Ako, narinig ko na yung rounds ni Akata. Ako masasabi kong classic motherfucking Akata yan. Okay. First time maghanda ni Nico na parang character assassination ulit eh. Okay. Yung less drama, less gimmick. Oh. Parang ang akin purong parang uy gago, first time to na parang napaliwanag din naman ni Nico kung ba't nagseryoso sa kay Sak kasi parang ang nakatapat niya raw ng mga huli badang kaya daw yung mga atake niya ganun pa lang. So si Sak naman nakausap ko. Ano sabi niya? Diba alam naman natin nung laban niya kay Pistol, meron talaga siyang handa nun. Isa ka ba sa pinagpraktisan? Isa ka sa pinagpraktisan ni Sak ng alam ko ng rounds. At alam ko yung sulat ni Sak para kay Pistol, sobrang nang hinayang ako dahil parang tailor-made para kay Pistol. So ako, para sa akin sa pagsusulat si Sak hindi nawala. Same pa rin. Yung niya lang, yung consistency at yung mismong araw hindi nagmamatch yung energy niya sa mismong araw ng laban. Alam mo yun? Ayoko mag-expect sa battle na to pero alam ko pukpukan to dahil kung titignan mo naman kasi parang ang layo na naman eh. May potential maging classic kung may potential maging classic pero tulad ng lip cram Young One parang wala din backstory. Meron siguro kasi lagi si Tangina ni Patrick si mas bagay. Young One o Batang Rebelde daw. Diba? Feeling ko yung laban na to parang laban ng psychiatrist at saka ng isang patient. Okay. Ako may potential siya maging classic. Actually magiging classic siya kung pareho silang naka-A-game dahil alam naman natin maganda yung parehong yan. Ang kinakatakutan nating lahat yung hindi preparadong Sak Maestro at magchuchok na Akata. Pag iyon ang nangyari, patay tayo dyan. Pero kung pareho silang A-game, napakagandang laban, napakagandang banggaan. Parang ang hirap lyrical si Sak, character assassination si punto per punto si Akata, Nico tuloy. Si Akata magiging judges perspektibo na lang ng mga horado yan kung sino yung mananalo kung pare silang A-game at sorry na lang sa horado kung makakita tayo ng di preparadong Sak at magchuchok na sana nga lang yun. Alam mo yun. So kung magpakita lang sila, mag-show lang yung classic Akata at preparadong Sak, pwede itong maging Battle of the Year, payag ka? Sa kabilang balita naman, itong Sabado na nga din, mangyayari ang Gubat 14. At ang main event nga ay sa pagitan ni Cruz at Pistolero. Meron ding Visayo Conference Battle. At nandito din ang semifinals ng 2x2 sa pagitan ni Nego G. Pamoso
kontra Atom Cygnus. Sa paliwanag nga ni Arik sa dalawang pares na ito, dito sinabi niyang asahan na natin ang format ng 2x2 next year at sa mga susunod na taon. Yung battle, syempre pugutan pa rin. At yun, good luck sa kanilang apat. Tingin ko kung mag-align talaga yung mga bagay-bagay para sa kanilang apat, posibleng maging sleeper battle of the event rin to. Lalo-lalo na dahil yung Cebu crowd, hindi pa nga na-upload yung battle ni Atoms at ni Cygnus mula sa second sight at ni Nego G at ni Pamoso. Si Nego G, kung di ako nagkakamali, nakapag-Cebu na yan dati sa Rapolo. So medyo mas familiar kayo sa kanya. Kay Pamoso baka hindi pa kasing familiar. Dahil ngayon lang ulit makakatikim ng 2x2. Sana, yun. Sana talagang maging perfectong halo-halo ng lahat ng factors ng makapagbigay ng pukpukang battle para sa inyo. At yun, yung sa Nego G, Pamoso versus Atoms at Cygnus, syempre makakalaban nila, kung sino manalo dito, makakalaban nila yung mananalo sa Pagusganay 8 na Casper Hespero versus Marichu at Aubrey, na tingin ko kahit sino sa apat na to, parang hinog na para sa finals na maasahan nyo sa ahon. Kaya, at syempre yun nga, yung 2x2, abangan nyo yan. Yan na yung format natin. Maasahan nyo yan this year, maasahan nyo yan next year at sa mga susunod pang taon. At sa huling balita, in-interview nga si Damsa sa YouTube channel ni Tiny Montana na Rate My Bar. At dito nga ay naitanong kay Damsa about sa naging issue niya sa nakaraan nang nanuntok siya ng kabattle niya dahil napikon siya sa sinabi nito. At dagdag pa ni Damsa, tingin niya kung sa flip top sinabi sa kanya yung ganun, hindi magbabago ang reaksyon niya. Sasaktan niya pa din daw kung sino man magsasabi sa kanya ng ganun. Ayaw ni Damsa na masyadong personal at yung mga dinadamay na patay na. Hindi nga nagustuhan ni Damsa ang pandadamay ni Beatrom kay Liljan. Doon tayo para magsaya, di ba? Imposible na hindi mo sinasadyang masabi yung mga gusto mong sabihin na personal. Ba't ba tayo nandun para magsaya? Mag-freestyle tayo ng masaya lang. Totoo. Ibig sabihin, nasa utak niya na lahat yun. Oo, nasa utak niya na lahat yun. Oo. At saka hindi lang yun yung time na nagkaroon kami ng freestyle, nagkaharap kami ng freestyle. Hindi lang yun. Dati pa nakalaban mo na siya. Oo, pero yung mga inuman lang. Yung kulitan lang na freestyle. Oo, talagang lagi niya akong ginaganon. Pinapersonal niya ako lagi. Parang... Gusto na ako ng iba, bakit sa flip top, di ko raw ginagawa yun. Wala namang gumaganon sa akin sa flip top eh. Paano ko gagawin? Wala bang nagbanggit ng issue mo nun? Like yung mga agaya sa wala, anak mo? Wala. Pero sa tingin mo ba, ito tanong, sa tingin mo ba kung sakaling sa flip top ka na ganon, syempre hindi mo masasabi. Hindi mo masasabi. Kaya nga, I mean, sa tingin mo ba, nagawa mo rin yung kagaya nung nagawa mo dun sa Croax? I mean, dun sa tao? Sigurado. So, kumbaga, pasensya na Arik, pero tangin na ito, ganon. Oo. Diba? Kasi, kumbaga, sa akin, so, parang below the belt na talaga yan para sa'yo. Oo, sa akin kasi, lalo pag mga sobrang personal na battle, yung mga may idadamay kang namatay na tao, hindi kita panonoorin. Talking about that, anong masasabi mo dun sa battle nung nakaraan na pinagbabanggit si Liljan? Rest in peace, Liljan. Rest in peace, Liljan. Nung napanood ko yun, andun ka ba? Hindi. Dito lang, pinanood ko sa YouTube na lang doon. In-skip ko yung round ni Beatrom. Oo, nung narinig ko pa lang yung bago niya banggitin yung pangalan. Papunta pa lang doon sa pangalan. Alam mo nang papunta doon eh. Oo, in-skip ko na. Hindi na kasi hindi mo makokontrol yun nga, yung kagaya ng sinabi mo, hindi nila makokontrol yung mga MC na gumagawa nun. Pero sana wag na lang masyadong dungisan yung hindi na dapat. Diba? Kung sino na lang yung kalaban mo, yun na lang talaga yung sa akin mo ng harapan. Yun yung kaharap mo eh. Diba? Kumbaga, wag ka na literal na maghukay ng anggulo. Diba? So kayo ba, ano masasabi nyo sa pahayag na ito ni Damsa? Sa labang Akata versus Maestro, kanino kayo dito? At sa 2x2 next year, sino ang gusto nyong makitang tandem na sumali? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.